Magandang mainit na araw, napakainit na araw mga kabugtaw. Ang pamagat natin ngayon ay mga Pinoy super senti na puramentado pa. Ito ay reaksyon doon sa mga nakikita ko pa rin post, no? Napakarami na ang West Philippine Sea ay atin to, tapos mamamatay daw sila para sa Pilipinas, handang mamatay, handang pumatay para sa inang bayan, mga ganun ba, no? Kaya senti, no? Senti sa ibig sabihin sentimental, very emotional. Hindi ginagamit ang utak, kundi ang emosyon at foramentado. Galing sa salitang Espanyol na foramentado, no? Kaya ibig sabihin those who took an oath, yung mga anumang oath sa Tagalog, ang mga oath, no? Sumpa o sumumpa, no? Sumumpa na ialay ang kanilang buhay, no? Para sa isang kausa o para sa isang tao, para sa isang hari o anuman. Um, uh, ang dito sa Pilipinas, ang horamentado ay ginamit na bilang pagtawag doon sa mga Muslim na handang pumatay. No? Talagang kahit kanyon ng mga Espanyol, mga baril, ay sinusulong at makapatay lang sila ng isa, dalawa, apat, tama na at handa na rin silang mamatay, no? Mga horamentado o, o amok, nag-amok, nagwala. Paminsan-minsan sa mga balita, makikita natin yan, no? Nagwala, may itak sa kalye, no? Talagang handa ng mamatay, siguro lango sa droga. Pero actually, yung mga assassin, no? Ibig sabihin, assassin, Arabic na salita na nakatira ng hashish. Hashish o yung tawag dito, yung bunga, yung palang plump, ano bang seed sa bulaklak ng marijuana, no, na pinapatuyo at saka tinitira para maging high. Kasi bago sila pumatay, tumitira sila niyan para magkaroon ng sapat na tapang at saka papatay. Kaya hashashin, no, na later on evolved into the English word assassin. Ang Pilipino daw senti tsaka huramentado. Saka kahit sa pambansang awit natin sa lupang hinirang, ang mamatay ay dahil sa iyo. Alam mo, bata pa ako, nagtataka ako diyan sa sa phrase na yan eh, ang mamatay ng dahil sa iyo. No? Sabi ko, kung patay ka na, paano ka lalaban para sa bayan mo? Dapat ang mabuhay para sa iyo. Pero yun nga, no? May pagka-sentimental, may pagka amok sa amin sa Ilonggo, ang tawag diyan maoy, no? Nagmaoy, nagwala, no? Nag-amok, no? Na parang you go berserk, no? Hanggang pumatay, hanggang mamatay, ang mamatay ng dahil sa iyo. So kahit sa lupang hinirang, it reflects yung sentimento ng mga Pilipino na napaka-dramatic, no? Mga drama king sa mga drama queen ng mga Pilipino. Ngayon ang tanong, bakit ganito mga Pilipino napakasenti at saka basta lang magwawala? No? May magandang libro ako nabasa nung college eh. Yung kay Rinaldo Eleto na Passion and Revolution. Published in 1979, I think. Yeah, 1979. No? In that book, Passion and Revolution, Eleto tried to examine the revolution from the perspective of the masses vis-a-vis the passion of Jesus Christ. No? Naghihirap, nagtitiis, kaya gano'n na Pilipino, matiisin. Kaya lang, pag napuno na, parang ni FPJ, kapag puno na ang salok, saka na lang maglalaban, saka na lang magre-revolusyon. Pero interesting kasi konektado, ang ginawa ni Leto, kinonect niya yung revolutionary spirit ng mga Pilipino sa kanilang Christian religion. In fact, si Bonifacio noon, before the cry of Pugadlawin, palaging umaakyat doon sa Mount Pamitinan. Yung Mount Pamitinan, sa ano yan, sa Montalban, Rizal.
may mga local myth na yan daw ang tirahan ni Bernardo Carpio, miraculous na yung lugar na yan. In fact, ang mga sumasali noon sa revolusyon, dyan ang oath-taking nila sa Pamintinan sa Montalban, Rizal. No? Kaya kahit yung Philippine Revolution ay may intimate or may deep religious significance, no? Na katulad ni Kristo na nagtiis, naghirap, namatay, at sa pangatlong araw ay nabuhay. So, umaasa mga revolusyonaryo na sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagkamatay, ay muli silang mabuhay kasama ni Kristo. May iba nga literal. Akala nila pag namatay sila sa ikatlong araw, mabubuhay sila. Ano ba yung, kalimutan ko na. Pero may grupo noon who attempted the assassination of Imelda Marcos. Noong panahon ni Marcos, kulto sila. Anyway, it will come to my mind. Ano bang kulto yun na naniniwala sila, hindi sila mamamatay, hindi sila tatamaan ng bala, hindi sila tatablan ng itak. Sa Mindanao, meron yan yung mga, ano ba yun, yung mga tadtad, mga tadtad, mga kulto no, na revolusyonaryo din sa Mindanao. Hanggang, ewan ko ba kung may tadtad pa ngayon. Pero ano yun naging popular yun nung dekada 80 na pinapakita pa sa video, tinataga sila ng itak, pero hindi sila tinatablan at hindi rin daw sila tatablan ng bala. Kaya, pero ang katotohanan, maraming namatay sa kanila nung lumaban sila sa army. So bakit ganito? No? Napaka-sentimental at napaka-romentado ng mga Pilipino. Sa libro ni Ileto, Passion and Revolution, no? uh, malaki ang impluensya ng reliyon. No? Bakit napaka-sentimental? In fact, during Holy Week, yung pabasa, no? Actually, nasabi ko na yan noon, wala yan, sosyalan lang yan. No? Tapos kainan, supposedly may abstinence sa fasting during that time. No? Na talagang recalling the passion and death of Jesus of Nazareth. Kaya it's deeply ingrained in the psyche of the Filipino, itong pagtitiis, paghihirap. Kahit tingnan mo yung popular Filipino devotion, yung Santo Niño, tsaka yung itim na Nazareno, no? Ang Santo Niño, Jesus Christ who is perpetually a child, and Nazareno, Jesus Christ who is perpetually suffering, carrying His cross. No? Kaya yung mga Pilipino, gano'n na lang, tiis-tiis. Pero ayon sa mga professor ko sa teolohiya, kasi may connection doon sa Beatitudes, blessed are they, pero who are suffering, pero it's a wrong interpretation of the anawim. Yung mga anawim kasi mga inaapi, no? Mga mahihirap sa Bible, na sige magtiis na lang kayo, o kahit yung mga Marxists sinasabi, itong mga Kristiyano, they're only interested in the pie in the sky when they die. Anyway, pag namatay tayo, aakyat naman tayo sa langit, no? Nakalimutan nila yung here and now, na yung thy will be done on earth as it is in heaven. In fact, na-mention ko na noon na isang theologian na si ano bang Eduardo at ang pangalan ni Professor De Mesa, no? Na who translated salvation into Filipino as ginhawa. Nakaginawa ay salamat, nabayaran ng tuition, nabayaran ng kuryente, nabayaran ng ang renta, may pambili ng pagkain, so nakaginawa tayo ng konti, nakaluwag-luwag. No? Yun ang mas, sa tingin ko, mas adequate na pagsasalin, pagkaintindi, pag-unawa ng salvation kaysa naman when you die, you go to heaven, the pie in the sky. Kaya malaki ang impluensya ng religion, lalo na ng Katolisismo sa psyche ng mga Pilipino na maging super senti at maging maghuramentado. No? Kasi tiniis nga senti. No? At na-mention ko na rin yun noon, yung Cinderella complex ba? May palabas din tayo noon na Cinderella complex, tiis, tiis, inaapi, inaapi. Kailan pag napuno, maghuramentado din. Ganon din ngayon ang nangyayari dito sa sitwasyon natin sa problema sa South China Sea. Ang propaganda ng Amerikano na binubuli tayo, inagawan tayo ng teritoryo, kaya naku, api na naman ng mga Pilipino, nagsisente na naman, kaya lalaban sila.
nagpapakamay. Meron nga, minsan nakita ko sa balita, may nag-jet ski papunta sa South China Sea. No, ewan ko kung totoo yun kasi ang napakalayo na hindi kaya abutin ng range ng jet ski yun eh. Siguro galing na yun sa kalayaan o whatever. No? Pero ang palabas doon, wala rin daw nagawa ang Chinese Coast Guard. Siyempre, ano naman gagawin ng Chinese Coast Guard? Jet ski lang naman yan. Pangungutya lang naman yan. So sa oras siguro may baril, sabi na rin yung barkos. I'm sure the Chinese Coast Guard will blow him up to Kingdom Come. Pero ang palabas doon, takot rin pala mga incheck, wala rin palang ginawa. Kaya very immature, no? Parang bata mag-isip, no? Uh, Yeah, may term pa nga minsan, nakalalaki ka. Ang ibig sabihin parang your male ego is being challenged, no? Kasi matapang nga ba daw talaga ng mga Pilipino? Pero ano bang talagang totoong matapang? Kasi itong juramentado, sabi nila matapang, no? Naalala ko nung yung klase ko nung sa sinaunang Grego, kay Father Roque Ferriols, isinali niya yung Nicomachean Ethics ni Aristotle. May isang chapter doon na ang pamagat ay dunong at tapang. No? Dunong, karunungan, at tapang. Parang sinasabi doon, hindi pala pwede puro lang tapang, 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 walang dunong. Hindi rin pwede dunong, 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 puro wala naman aksyon o katapangan. Kasi para kay Aristoteles, ang talagang hangarin ng tao ay magpaka-arite o excellence, arite. At ang sa pagitan ng dunong at tapang, yan ang arite. At sa Nicomachean Ethics ni Aristotle, sabi niya ang takot ay likas sa tao. Wala masama sa takot. Lala ko nun sa PMA, no, na ang training doon, pag may encounter, simply first burst of gunfire, kahit sinong tao, kahit official, kahit ano dyan, no, kahit veterano, matatakot talaga yan ang takot. But you have to manage your fear. Because as an officer, you're not that there to fight the combat or to fight the war, but to supervise the fighting. Kaya you have to contain yourself. You have to manage your fear management. Human instinct yun for self-preservation na matakot ka. Normal yon sa tao. No? Kaya lang, ang para kay Aristoteles, no, ang tunay na matapang daw ay yung hindi nagagambala. Hindi nagagambala. Hmm? Para naalala ko si Buddha, no? Kahit sa personal ko na buhay, no? Rise sa roller coaster ride ba, na simple, relax lang, bad luck, good luck, who knows? May problema, relax lang, walang problema, relax lang. Parang serene ka lang, parang si Buddha na hindi nagagambala. Kasi sa kultura, lalo ng mga Pinoy na machismo culture, halimbawa, lalaki iiyak. No? Yeah, as I said before, there's nothing wrong in crying. Only plastic flowers do not produce moisture. Pero ang lalaki, okay lang. Si Rambo nga umiyak eh. Si Tom Cruise nga sa Top Gun umiyak eh. Because crying is normal. Pero naalala ko na kung ako'y lumalaki, yung mga matatanda ba, no? Kasi gusto makapanood ng boxing sa mga kabataan, kinukutya-kutya, ay, sige nga, hawakan mo yung ilong. Pag hinawakan ng ilong, ala, suntukan na yan. Yung iba, ayaw humawak ng ilong kasi alam nila suntukan. Pero ganun ba, pangungutya. No? Yung iba naman, because out of pride na hinawakan ng ilong, tapos walang ginawa, uuwi, iiyak, ay bakla, 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 ayaw, ayaw, ayaw lumaban, no? Kaya kailangan ng lalaki matapang. No? High school days ko noon, nauso yung rambol-rambol, magkatinginan lang, suntukan ka agad, no? Or saksakan ka agad. No? Kasi yung kahihiyan ba na your manhood was challenge yung mga ang pagkalalaki mo. No? Pero dapat, sabi ni Aristotle, ang tunay na matapang walang pangamba at hindi lahat ng pag-urong ay tanda ng kaduwagan. Or minsan kailangan umurong, no, para mag recollect saka mag strategize back to the drawing board. Kahit sa buhay natin,
No? So, minsan-minsan kailangan mag-retreat, no? Literal na retreat to recollect the broken pieces, no? Saka mag-strategize. Medyo hirap na, I'm push against the wall, parang dead end lahat ng plano, kailangan mag-retreat muna, mag-strategize saan ba ako dapat dumaan, ano bang dapat kong gawin. Kaya kailangan mag-retreat, no? Recollect then sulong kagad. Pero hindi lahat ang ng pag-urong ay tanda ng kaduwagan at hindi lahat ng pag sulong ay tanda ng katapangan. Maaring tanda ng katangahan. In fact, sa military history and strategy, most wars are not won by brute force, but by creativity in intelligence. No? Yung mga magagaling na tactics and strategy ng mga commanders. That's what win the war. O, hindi yung brute force. Tulad ng Second World War, the German the military was far superior technologically than the Allied forces. Kaya lang may problema sila sa chain of command. Ugok yung mga general nila. Yung mga matatalino mang general ay hindi pinapakinggan ng high command. No? Kaya yun, nagkaletse-letse yung mga plano nila. No? But by strategy kahit sa buhay. So ngayon, in dealing with this South China Sea issue, uh, ang mga Pilipino hindi ginagamit ang utak eh. No? In fact, nababasa ko yung mga propaganda na lumalabas, puro tawag namin sa logic niyan, argumentum ad misericordiam, appeal to emotion rather than reason. But appeal to emotion works for the Filipino kasi nga senti nga eh. Tapos basta na lang maguramentado. Puro labeling, no? Puro name calling, pero effective ang narrative, lalo na yung bullying narrative. And it works for the Filipino. Alam mo kasi pinag-aaralan nila ng mga kano. In fact, if you want to look for a place where you have so many PhDs under the roof, pumunta ka doon sa CIA headquarters sa Langley. Naku, napakaraming may PhD doon, yung mga analyst nila. At pinag-aaralan nila nito. Actually, nagsimula yan ng Second World War, yung Center for Strategic Studies that eventually evolved into the Central Intelligence Agency. Ang ginagawa ng Center for Strategic Studies, gumagawa sila ng profiling ng mga personality, mga kalaban, mga personalities ng mga kalaban. So that they can have a certain predictability para ma-predict nila. Ito yung psychological profile ng general na to. So ano ba ang likely mga next move niya pag na-trap siya or nanalo siya? No? Kaya may predictability sila kung anong gagawin ng mga commanders, no? O kahit mga world leaders profiling. At saka yung profiling ngayon hindi lang sa isang personalidad, kahit sa isang nasyon, sa isang komunidad, no? Yung psychological profiling ng mga Filipino halimbawa. Ano bang mas epektibong propaganda sa mga Pilipino? Simple lang, appeal to emotion. Kakagatin ng mga Pilipino yan. Kasi mga Pilipino hindi nag-iisip. At napaliwanag ko na noon bakit ganyan tayo mga Pilipino. No? Edukasyon, reliyon, kultura. Kaya we're not critical thinkers. No? Ngayon, sabi ni Aristoteles, ni Committee on Ethics, ang tunay na matapang ay alam ang tamang panahon para sumulong, ang nararapat na panahon. Kahit si Sun Tzu, sa Art of Warrior, sinasabi yan. In fact, may sinabi pa nga si Sun Tzu eh, he who conquers himself, no? Especially his anger, conquers the world. In fact, yung jihad, no, yung sa Islam, yung holy war nila, marami nagsasabi na misinterpretation yun eh, na pupunta ka ng gera o yung mga assassin, pag pumatay ka, you will go to heaven and you will be rewarded with 40,000 wives. That's heaven for them. Maybe hell for them is that you will have, yeah, maybe you will still have 40,000 wives, but you will also have 40,000 mother-in-law. Para yun siguro. Kasi ang tunay na jihad, hindi yung makikipagdigmaan ka sa kapwa o sa gera, kundi makikipagdigmaan ka sa sarili. You have to conquer your passion.
your anger, no? Your reptilian side, yung mga makahayop mo ng mga tendency, no? So alam, no? May may nakita ko sa Facebook si Sun Tzu din ata nagsabi noon eh na the most dangerous man is the one who observes and is silent. Yung nangingilatis at tahimik lang, hindi yung maingay na mayabang. So he who observes and is quiet. No? Eh tayo wala eh, kiti-kiti tayo sa kultura namin natin, no? Fiesta, rumba, halabira, dinagyang, no? Kaya hindi tayo natili para really pag-aralan at kilatisin ang sitwasyon. Tingnan, no? Lalo na yung kasaysayan. History is the best teacher. Sabi nga nila, they who do not learn from history are doomed to repeat it. O sa kasaysayan, tingnan mo yung mga ano ba, warmongering, ano nangyari sa kanila sa South Korea, ano nangyari sa kanila sa Vietnam, sa Afghanistan, sa Iraq, sa sa Afghanistan, no? Ngayon sa Ukraine, talagang hindi sila reliable. At kung mangilatis ka, magbasa ka, mag-aaral ka, mababasa mo yung Mutual Defense Treaty does not cover disputed territory. It only applies to metropolitan area. Halimbawa, inatake yung Manila sa metropolitan area. Pero kung doon mangyari, inatake yung barko ng Pilipinas or sa disputed territory, it does not cover. Kaya lang, sa mga propaganda, makikita mo, an attack to Philippine vessels will invoke the Mutual Defense Treaty. Nakita panood ko yun sa isang conference sa Pacific Command. They are lying. Nagsisinungaling sila. So, may pag-asa pa ba na ang mga Pilipino manatili, magpunos dili, no? Mangilatis, mag-isip? Palagay ko wala na. Imagine ilang taon tayong kinondisyon. In fact, itong Cinderella Complex, itong Super Senti at maging Juramentado, are perfect recipe for disaster. That will bring our downfall as a people. Pero sabi ko nga nung nakaraan, at sasabihin ko rin uli ngayon, maybe we need a good dose of that medicine ng matauhan tayo na maraming makikita tayo, maghirap tayo, maraming mamamatay na Pilipino tapos hindi tinulungan ng kano. Kasi yan talaga ang mangyayari pag natuloy itong gerang ito dito sa Pasifiko. Yan ang gusto ng kano eh kasi para sirain yung ekonomiya ng Rio na to. No? Baka yan ang necessary evil para matauhan ng mga Pinoy. Kasi sa tingin ko ngayon, wala na eh. Hindi mo na mabago yung pag-iisip ng mga Pilipino. Lalo na mga Pilipino, tayo mayabang tayo eh. Ito paniniwala ko, sabi ko nga sa inyo, may mga pag-aaral that Filipinos are the most opinionated in the world, but wrong. Mali. No? Kaya goodbye Philippines, good luck Philippines. No? Dahil tayo ay super senti at puramentado.